Okay, good day po. Meron po tayo ditong tanggap na speaker. Ryan Audio po ang brand. Ang issue po nito ay pigtail. Ayan po kung nakikita nyo, putol. May nag-recone na po nito. Ayan, hindi nga po masyado maayos yung pagkaka-recone niya. So, sabi ng may-ari, wag na daw natin gawin yung yung kanyang cone. Okay na daw sa kanya yun. Maayos naman daw tumunog. Kaya lang daw ang talagang issue niya yung nasunog yung kanyang pigtail. So, ayan. Ang first step na ginawa ko dito, nilagyan ko siya ng lacquer thinner, yung kanyang dust cap, kasi yung ginamit naman na pandikit ay rugby. Yung rugby po kasi kahit natuyo na, pagka nilalagyan po ng lacquer thinner, lumalambot naman po. Kaya yan, medyo mas mabilis siyang matanggal. Tsaka hindi po nadadamage yung kanyang cone. Kaya lang, syempre, kailangan tuklapin mo pa rin ng bahagya kasi yung bandang gitna nun syempre natuyo na, dumikit na talaga ng na matindi. So pero kung nakikita nyo naman, ayan, maayos naman yung pagkakatanggal ko. Medyo malinis naman. So yeah, pag natuyo naman na yung lacquer thinner na yan, balik na ulit sa dati yung itsura ng kanyang cone. Tapos nung chinecheck ko siya, yung pinaka kanyang dalawang wire na galing doon sa kanyang coil papunta sa pigtail, ang ginamit na pandikit ay rugby. Yan. So, ang ginawa ko, tinanggal ko muna yung rugby. Pati dun sa mismong coil, tsaka yung mismong papel, rugby lang po yung ginamit. So, ganyan po yung diskarte ko sa paggagawa ng mga ganyan. Nililinis ko po muna yung dati niyang pandikit. Kailangan makakuha ko muna yung tanso. Nung chinek ko naman yung alignment niya, maayos naman. Kasi yung coil na nakakabit sa kanya, hindi na rin naman original. Yung original kasi ng Ryan Audio, magantong sub. Alam ko na sa mga 4 ohms to Kasi sub na speaker kasi to, subwoofer speaker to. Ngayon, yung mga replacement na voice coil, ang pinapalit yung mga pang normal na speaker lang na generic na dalawang patong lang na 8 ohms. So, yung space dun sa pagitan ng kanyang pinaglalusutan ng kanyang mismong coil, syempre mas malaki. So, kahit hindi mo siya mai-align ng maayos doon, pero syempre mas maganda, mai-align talaga natin ng maayos para nga naman balance siya. So, sa sitwasyon na to, naka-align naman siya. Kaya hindi na natin nilagyan ng spacer. Kasi hindi naman na natin babaguhin yung alignment ng coil. So ayan. Tapos kung linisin, tanggal ko yung mga pinaghinangan ko. Ayan. Naktak lang natin. Kasi yung lead naman, di naman dumidikit sa magnet yan Kaya pwede mo maitaktak yun para mawala yung mga hininang-hinang mo. Tapos ayan. Inestar ko yung kanyang coil kung good pa. Pasensya na kayo, medyo maliwanag kasi nung oras na yan. Kaya hindi masyadong makita yung deflection ng ating multimeter. So ayan. Tinanggal ko yung kanyang tatanggalin ko yung dati niya mga pigtail. Bali dalawa yon, kabilaan. Kung nasunog, nakikita natin luma na siya. Kulay itim na yung kanyang pigtail. Kaya syempre, pagka pinalitan natin yan, dapat parehas para iwas back job tayo sa mga trabahong gagawin natin. Kasi pagka ganyan, ibig sabihin luto na yung kanyang pigtail. Yung pigtail po kasi, hindi po siya basta-basta tanso. Flexible po siya na wire. Kaya talaga dapat po yung may papalit natin talagang pang speaker po. Yung iba po kasi pinapalit wire lang. Hindi naman po siya flexible. Kaya pagka ginawa, sandali lang sira na din agad kasi nagtitipid. Or baka walang available. Yung mga ganung pagkakataon. Medyo may kasi yan. Dito kasi sa amin, medyo malayo yung tindahan talaga ng mga parts. So, pwede siguro mag-order ka ng online. So, ayan. Nakikita niyo po yung pigtail yung ginawa ko. Yung dalawang dulo inilusot ko dun sa butas. Tapos
bawat isang terminal ng speaker na yan, kasi may hinangan siya dun sa dulo so dun ko rin siya hininang sa dati. Yung haba naman yan ng pigtail, titignan nyo lang naman po yung pinakamataas na lip ng cone, kung ano yung pinakamataas na angat niya, para yung haba ng ating pigtail matatansya nyo. Kasi hindi naman natin sigurado o hindi din natin alam kung gaano kataas talaga yung o gaano kahaba yung kailangan natin ng pigtail na ipapalit natin dyan. So sa mga ganyang diskarte, ginagawa ko lang, tinatansya ko lang yung angat ng cone para yung ating pigtail hindi mahihirat pag umangat. Ganon din pag bumaba. Tapos minupulupot ko lang doon bago ko siya hinangin. Kasi kung nakadikit lang siya tapos hinangin mo, mabilis lang siya matatanggal. Tapos yung pandikit na ginagamit ko, ayan, kung nakikita nyo, epoxy plus 5, yung kulay yellow tsaka yung kulay blue na clear, 5 minutes lang siya natutuyo na. Pero yung curing time talaga niya 48 hours. Pero yung ano niya, yung pagtigas niya na normal para lang maidikit mo is 5 minutes. Yan, haluin lang maigi yun, tapos ilagay mo lang dyan sa kung ano yung didikitan mo dyan sa ating terminal sa ating wire ng coil. Yan dyan, ihinang natin yan. Tapos lalagyan natin ng pandikit. Tapos yung nilagyan ng rugby, dagdagan na lang natin ng ng pandikit 2 beses po hanggang sa may ayos. Kasi hindi naman natin siya pwedeng maghalo ng madami agad tapos ididikit natin. Malamang aabutan tayo ng pagtuyo ng pandikit. Di rin natin may lalagay ng maayos. Sayang lang. So ganyan yung aking diskarte. Magkalagay. Hihintay ka lang naman ng 5 minutes niyan. Tapos lagyan mo ulit hanggang sa makita mong maayos na yung dikit niya dun sa coil tsaka yung sa cone. Yan, hindi naman natin yan minamadali. Kahit na 4 na peraso yan. Bali 4 na speaker kasi yan na dinala dito. Naka-install yan sa box, with box. So hindi naman makalakihan yung shop natin, kaya kailangan matapos din natin ngayong maghapon. Yan, tayo lang tayo ng 5 minutes. Tapos pwede na natin ikabit yung dust cap. Natester naman na natin yan na good na. At yung alignment nga okay naman din. So ayan. Salamat po sa panonood. Sana po may natutunan kayo. Pero huwag nyo rin makalimutan mag-like, share, at subscribe. Salamat po.